Pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pa sisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislab ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwalhati at pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayang, naglilingkod, nag-aaral, nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Pledge to the Christian flag. I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for whose kingdom it stands. One Savior, crucified, risen, and coming again, with might and liberty to all who believes. Pledge to the Bible. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide its word in my heart, that I might not sin against God. Good morning, Sisi Jans. Welcome to our morning devotion. At ngayon ay pag-uusapan naman natin ay isang panibagong serye ng pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. Last time, we talk about Matthew chapter 5 to chapter 7 at alam ko na marami kayong natutunan sa mga napag-usapan natin ngayon, noong mga panahon na yon. So ngayon naman, we will talk about the Book of Acts. The Book of Acts para tong history ng pagsisimula ng church. Okay, so bago lahat, tayo muna ay mag-pray. Humingi ulit tayo ng tulong kay God na bigyan niya tayo ng karunungan at ma-apply natin ang mga natutunan natin na ito. Father God, we thank you for this morning na kami ay nakakapag-devotion. Naririnig namin ang iyong salita. I-allow mo kami, Panginoon, na magkaroon ng talino sa pagkaunawa ng iyong mga salita. At nawa, Panginoon, ito ay aming maisabuhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, good morning ulit sa ating lahat. At tingnan natin ang ating pag-uusapan ngayon, the promise of the Holy Spirit. Ang pangako ang ipinangakong banal na Espiritu Santo. Okay? So, verse 1. The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he has taken up. After that he, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostle whom he had chosen, to whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen on them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said, He have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Acts chapter 1 verses 1 to 5. In Tagalog version, O Teopilo, sa unang aklat ay isinulat ko ang tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula sa simula, hanggang sa araw na iakyat siya sa langit pagkatapos na makapagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang.
Pagkatapos na siya'y magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Habang kasalos nila, ipinagbili niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya, ito ang narinig ninyo sa akin. Sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi naaabuti ng maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. So, ito po ang Acts verses 1 to 5, chapter 1. Sabi po dito in the first book of Theophilus. So, ang author po ng book na ating pinag-uusapan ay si Luke. Okay? Si Luke ay isang Gentile. He is a Gentile doctor. Kasama niya si Apostle Paul. Ang kanya sinusulatan dito ay si Theophilus na kagaya din ng Luke chapter 1 verse 3. O starting ng Luke chapter 1, makikita natin doon na ang author ay si Luke at ang sulat ay para kay Theophilus. So if you have your Bible with you, kindly open it at Luke chapter 1 verse 3. Sabi doon, ESV translation, it seemed good to me also, having followed all things closely for some past, to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, that you may have certainty concerning the things you have taught. So, ang sinulatan ni Apostol ni Luke ay si Theophilus, kapwa niya Gentile. So, para mapatunayan ang buhay ni Jesus, ang katiyakan na talagang nangyari yung mga naririnig ni Theophilus. So, sabi dito, O Theophilo, sa unang aklat ay isinulat ko tungkol sa lahat ay ginawa at tinuro ni Jesus mula sa simula. So, yun yung Book of Luke. Okay? So, ang author ng Acts at ang author ng Book of Luke ay si Luke. Okay? Si Lucas. Hanggang sa araw na iakyat siya sa langit pagkatapos na magkapagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. So, pansinin niyo yung word na mga apostol na kanyang hinirang. Hindi talaga siya kasama doon sa kanina. Kasi siya ay pagkatapos ni Jesus, tsaka pumasok si Luke. So, wala siya sa scene habang si Jesus Christ ay nagmi-ministry. So, ang pagkakasulat dito ni Luke ay ayon sa kwento sa kanya ni Apostle Paul. Okay? Sapagkat yung syempre yung mga iba-iba niyang nakasama na mga alam din yung katotohanan. Pero mostly ang nakasama kasi ni Luke according sa history ay si Apostle Paul. Okay? So, dahil siya yung tagagamot ni Apostle Paul. So, dito makikita natin sa ating pinag-uusapan sa Acts. Dito sa chapter 1 na ito, sa verses 1 to 5. Hindi basta pinasugod agad yung mga apostle. Okay? So, ang sabi dito, hintayin, di ba? Makikita natin yung katotohanan dito na si Lord ay muling nabuhay. Kasi dito sa chapter 1 na ito, makikita natin sa verse 3 na nagpakita siya sa pamamagitan ng maraming katunayan. So, namatay siya, buried after 3 days, he rose again. Siya ay buhay ngayon, buhay siya. At nung siya ay muling nabuhay, nagpakita siya sa kanyang mga alagad at nagpakita ng maraming katunayan na siya ay buhay. Sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, nakakatuwang makita at mabasa dito na ang ginawa ng Lord is nag-preach, nagturo tungkol sa kaharian ng Diyos. Okay? Mga anak, pansin ninyo, nung buhay pa si Jesus, He preached about the kingdom of God. Okay? Nung siya ay mamatay, after 3 days na buhay muli siya, siya ay nag-preach again ng kaharian ng Diyos. Okay? So, ang focus ng pagtuturo ng ating Panginoong Jesus ay tungkol sa pag-ahari ng Diyos. Okay? Napansin niyo ba yung Matthew chapter 5 verses 5? Matthew chapter 5 verse to 7, chapter 7.
Jesus speaks about the kingdom of God. Dito, pagkatapos niya mabuhay, he also speaks about the kingdom of God, ang paghahari ng Diyos. Mahalaga na maunawaan ng bawat isa na dapat siyang pagharian ng Diyos. Dapat siya ay namumuhay sa kaharian ng Diyos. Dapat tayong lahat ay nakikita na merong naghahari at merong isang Diyos na nangunguna sa kaharian na ito. So, ang focus ng Panginoong Hesus ay ipangaral ang paghahari ng Diyos. Okay? At ang bilin niya, huwag silang aalis sa Jerusalem, kundi hintayin yung ipinangako ng Ama. At makikita natin dito na si John the Baptist ay nagbabautismo sa pamamagitan ng tubig. Subalit, may isang bautismo. Okay? May isang bautismo. Sabi dito, subalit hindi na aabuti ng maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismo sa Espiritu Santo. Kung si John the Baptist ay nagbabautismo sa pamamagitan ng tubig, ang Panginoong Hesus ay nagbabautismo ng banal na Espiritu Santo. Okay? So, siguro na-experience mo na mabaptize sa pamamagitan ng tubig, di ba? Water baptism. But do you have experienced yung baptism of the Holy Spirit? At ang magbabautismo niyan ay ang Panginoong Hesus. Walang taong nagbabautismo ng banal na Espiritu Santo. Ang nagbabautismo ng banal na Espiritu Santo ay ang Panginoong Hesus mismo. Okay? Siya ang baptizer ng Holy Spirit. So, sa verses 1 to 5, tandaan natin na ang author ng book ay si Luke. Okay? Ang focus ng preaching ng ating Panginoong Hesus, ng kanyang teaching is about the kingdom of God. At ang baptizer ng Holy Spirit ay si Jesus Christ. At hindi agad pinaalis ang mga disciples hanggat hindi nila nare-receive yung pangako ng Ama na Holy Spirit. Okay? So, tandaan natin yung apat na yon na mahalagang parte ng ating pag-aaral ngayon. Si Luke ang author ng ating pinag-uusapan ngayon. Ang focus ng pagtuturo ni Jesus Christ is the kingdom of God. Makikita natin yan, Matthew chapter 5 to 7 sa pag-aaral natin. Kingdom of God, pagdating dito, anong siya'y muling nabuhay, nagturo siya tungkol sa kingdom of God. Okay? Ang baptizer ng Holy Spirit ay ang Panginoong Hesus. At hindi sila pinaalis hanggat hindi sila nabautismuhan ng banal na Espiritu Santo na ipinangako ng Ama. Ang nangako na bababa ang Holy Spirit ay ang God the Father. Bakit? Kasi aakyat na si Jesus Christ. Ayaw ni Jesus Christ na maiwan tayong nag-iisa. Okay? Ayaw niyang maiwan tayong nangungulila. Kaya pag alis niya, parating naman ang pangako ng Ama. Sabi niya, hindi maaaring hindi ako babalik sapagkat hindi niyo matatanggap ang pangako ng Ama. At yun yung banal na Espiritu Santo. Okay? Para sa ikabubuti daw ng mga alagad ang pag-alis ng Panginoon upang ma-receive nila ang pangako. At ngayon, nararanasan pa rin natin ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Sa pakikinig nyo ng devotion, Word of God, ang kumikilos sa puso't isipan nyo para maunawaan ito at makakaranas kayo ng pagbabago ay ang banal na Espiritu Santo. Okay? So, magandang umaga sa atin at bago tayo magtapos, tayo muling mag-pray. Father God, thank you for this morning na ibinigay mo sa amin. Thank you for your word na natutunan naman kami, Panginoon, at sa panibagong pagsisimula ng aming pag-aaral tungkol sa Book of Acts. Maunawaan namin na ikaw ang nagtatag ng iglesia, ang church, Panginoon. Ikaw ang nagpasimula nito at ikaw ang kumilos upang ito ay mapalawak. Salamat po, Panginoon, at ang panalangin ko ay pagpalain mo ang mga estudyante ng karunungan, ang mga magulang ng katyagaan, financially, Panginoon, pagpalain mo sila.
especially ang mga teachers po, Panginoon, huwag mo silang pagkukulangin. Maraming salamat po at pagpalain mo ang bawat isa sa umaga na ito at hayaan mo maranasan nila ang pag-ibig mo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.